Ano pa kaya ang mga isyung bibigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati? Alamin natin ang mga detalye kasama si Luisa Cabato, nagbabalita live dito sa Malacanang. Luisa? Neil at Bell, inaasahang tatagal ng 1 oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa batas ng pambansa. Ibinahagi ng Malacanang ang mga larawan ng rehearsal ng Pangulo kasama ang kanyang team linggo ng gabi. Nag-post din si Pangulong Marcos ng video sa kanyang official Facebook page bilang paunang sulyap sa kanyang taunang ulat sa bayan. Hindi pa naglalabas ng detalye ang Malacanang kung ano ang magiging sentro ng talumpati ng Pangulo. Pero tama kayo, nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na abangan na lamang ng publiko ang mga susunod na kabanata ng laban ng gobyerno kontra korupsyon. Samantala, ipinahiwatig din ng Malacanang na maaaring magkaroon ng panibagong earth-shaking announcement ang talumpati ng Pangulo ngayong taon. At tulad ng laging ginagawa tuwing merong kilos protesta malapit dito sa Malacanang, ay medyo mahigpit ang security ngayon dito para sa mga papasok at lalabas sa Malacanang compound. Sa katunayan, isang gate lang yung bukas, kaya abiso na rin sa mga pupunta, papasok dito sa Malacanang compound, na maglaan ng mas maraming oras dahil sa malalang traffic. Bell, Neil? Maraming salamat, Luisa. May tanong lang ako kay Luisa. No? Luisa, isang tanong, may impormasyon ba tayo kung atin si Vice President Sara Duterte dito sa SONA ni Pangulong Marcos? Naku, Neil, wala pa. Wala pang sinasabi sa ating detalyeng ganyan si Palace Press Officer Claire Castro. And maski nga yung magiging laman o sa overseas trip na yata, talumpati ng Pangulo, ay hindi pa rin niya binabahagi sa atin. Pero mamaya, we'll try to ask kung ano ba yung magiging topic ng Pangulo. Oo. Luisa, inaasahan ba natin na magkaroon pa ng report si Pangulong Marcos pagdating doon sa flood control? Kasi yun yung naging big announcement niya last year. So we're expecting na magre-report siya dito na naging progress doon. So yung sinasabi pahiwatig na magkakaroon ng big announcement, in relation ba yan dito sa flood control? May impormasyon ba tayo tungkol doon? Well, ang tanong kasi sa Pangulo nung nakaraan, kung babanggitin ba niya yung flood control anomalies na isiniwalat niya noong nakaraang SONA. And yun nga, sinagot niya na abangan ang susunod na kabanata. So parang pahiwatig nga ito na mayroong chapter 2 doon sa ginagawang investigasyon ng gobyerno tungkol nga dito sa corruption of flood control. Thank you so much, Luisa. Napakinggan po natin ang ulat ni Luisa Cabato mula sa Palasyo.